Sabon. City lights, 도시의 불빛 아래서 dance all night. Oh yeah right, we're living life. City lights, 끝없이 all like that tonight. Let it shine. Oh yeah right, we're going up higher tonight. 전화해줘, yeah I'm on my way. Hold tight, we'll dance all day. Where the city's 같이 놀자. Hanami. Di pa maklaro pang hangak. Hanami is Purple House. Tinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Pagkagabi niya ng adlaw, ang unang adlaw sa simana, samtang gitrangkahan ang mga pultahan, di nanimutang ang mga inunan tungod sa kahandog sa mga Hudeo. Niabot si Jesus
ug mibarog sa kaliwala ug miingon kanina. Ang kanina maanaa kaninyo sa pagsulti niya ini, ipakita niya ang iyang mga kamot ug kilid ngadto kanina. Busa nagmaya ang mga tinunan sa pagkakita sa Ginoo. Mingon si Jesus kanila pag-usap. Ang kanina maana kaninyo, ingon nga ang amahan, nagpadala ka na ako sa nagpadala kaninyo. Kung human siya makasulti ini, mihuyop siya o miingon kanina. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kang bisan kinsang mga sala na inyong pasayloon, kini ipasaylo. Kang bisan kinsang mga sala nga dili ninyo pasayloon, kini dili pasayloon. Apan si Tomas usa sa napulog duha nga ginganlan og kaduha, wala mahiuban kanila, ug sa limang niabot si Jesus. Busa ingon kaniya ang ubang mga tinunan, nakita namo ang Ginoo. Apan miingon siya kanina, gawas kung makita ko ang inagian sa mga lansang sa iyang mga kamot, o masulod ang akong pudlo sa inagian sa lansang, o masulod ang akong kamot sa iyang kilid, dili gayon ako mutuo. Human sa 8 ka adlaw, nagkabigong na usab sulod sa balay ang iyang mga tinunan, ug si Tomas uban kanila. Misulod si Jesus lapo sa mga pultahan na gitrangkahan, ug mibarog sa kaliwala ug miingon, ang kalinaw maana ang kaninyo. Unya miingon siya kang Tomas, ibutang ang imong tudlo dinhi, ug tan-awa ang akong mga kamot, ug ibutang ang imong kamot sa akong kilid, ug ayaw na pagluha-luha, kundi tuho. Mitubag si Tomas ug miingon kanina, Ginoo ko o Diyos ko. Miingon si Jesus kanina, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Unang mga wala makakita, mituo. Daghan pang ubang timaan na gibuhat ni Jesus at uwangan sa mga tinunan na wala mahisulat ni ining libruha. Apan ining mga butangan na isulat, aron mo padayon kamo sa pagtuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug sa inyong pagtuo makabaton kamo kinabuhi sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Divine Mercy. But aside sa Divine Mercy, ang regular yun na atong isaulo, mao ang ikawalo ka adlaw sa Pasko sa pagkabanhaw nga gitawag kini nato og Oktaba. Oktaba means 8 ka adlaw gikan ihapda gikan sa Pasko sa pagkabanhaw hangtod sa Domingo o ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. So, sunod ni Oktaba, adunay kanta na himayan. Bisan o Lunes na hangtod sa Sabado. Tungod kay gitawag kini og continuation diha sa pagsaulog nato sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Aron na mas ma-intensify o mas malawog ang atong pagsabot diha sa pagpaila sa nabanhaw ng Kristo ngadto sa iyang mga tinunan. By the way, aduna kay duhang Pasko.
Ang ako lang kanunay siguro na mahinungkuman ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, which is atong isaulo every December 25. Kung ginamsab, adunay lain na oktaba. Oktaba sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo nga nagsugod December 25 ug muhuman kini January 1. Kasi mangutana mo sa unsang paagi na nahimo ng 8 pader tungod kay diha sa liturhiya nato nagsunod kita kung giunsa pagkaon sa mga Hudeyo. There is no zero place value ang mga Hudeyo. Mao na karong adlaw, which is mao na ang unang adlaw. Katong adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, mao to ang unang adlaw. Mao na moabot og 8 ka adlaw. So mao na ato hinumduman na ang oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw, ang ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. O kana kung Domingo atong isaulo ang kapiyastahan sa Divine Mercy. Mercy Sunday. Wala daig ang Ginoo mismo. But ang naghatag og approval ni ini o unang nagsaulog ni ini mao si late St. John Paul II. It was on April 30, 2000 during the canonization of Saint Faustina Kowalska. So mao na ang history gamay nganong aduna tay isaulog nga Divine Mercy Sunday. O hinapon sa kapiyastahan sa Divine Mercy, nahaong o ipahaong usab kini diha sa atong mga pagbasa, ilabi na diha sa atong Ebanghelyo. Diha sa Ebanghelyo mga Igsoon ni Kristo, adunay duha ka pagpakita ni Jesus sa iyang pagkabanhaw ngadto sa iyang mga tinunan. Kanusan siya nagpakita? Unang adlaw sa simana. Ang unang adlaw sa simana alang sa mga Hudeyo mao ang adlaw nga Domingo. O diha sa ikaduhang pagpakita, nagpakita ang Diyos na nabanhaw uban ni Tomas na wala kamiuban during sa unang encounter sa ikawalong kaadlaw. Ang sama na kasi unang adlaw, ang unang pagpakita, sunod ikawalong adlaw. Ang ikawalong adlaw is also the first day of the week, which is Sunday. So diyan adlaw Domingo, ang mga tinunan ni Jesus nagkatingog diha sa sikretong lawak tungod kay nakadlok sila sa mga Hudeyo basin kunya sila ang sunod nga pagapatyon. Tungod kay nagtuo sila ug nagsunod sila ni Kristo. Pag ining pagpakita ni Jesus ngadto kanina, o ako lang balikan, during sa pagbasa o pagkadumog nato sa Passion Sunday, Palm Sunday, atong nadumog ang Passion narrative from the Gospel of Juan, isang mga Gospel. Kalimot pa ko. Basta from the Synoptic Gospel, unya during Good Friday, ato na sa nadumog ang may atong nadugan. Another passion narrative, gikan sa Gospel ni John. O diha sa passion narrative, atong makita nga ang mga tinunan failure sa ilang paghatag o saad ni Kristo nga bisan uksan may tabunik mo na harami sa imong luyo. Pero unsay nahitabo after
after nga si Kristo gidako, ang iyang mga tinud-an nagkapiulaan. Nahadlok, probably, base maapil sila, gibiyahan nila si Kristo nga nag-ilusara ni atubang ngadto sa hukmanan sa ni Caiphas, ni Poncio Pilato o sa mga religious leaders. Mauna ang senaryo, but kung anong tanawon diha sa Ebanghelyo karon, kung sa may ipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan nga na-failure sa iyang isaan ngadto kaniya. Ang una kung niya ni sulti ngadto kanila, peace be with you. Ang kalinaw maanaa kanino. Kung anong tanawon o maayong ebanghelyo, wala si Kristo magtanaw balik sa unsay na itabo ni adtong pipila ka adlaw nga milabay on Good Friday. Wala niya kinikwintahi, wala niya si tawag na term na doon, nasa kong biga, di pa nito. Sabi daw ni Sukwatan. Wala manungkat si Kristo. Nga niya ninyo. Sa doon na to, wala masuko si Kristo ngadto sa iyang mga tinunan. Hinunuha, iyang ipadayag ngadto kaniya o kanila ang iyang buhing presensya. Ang special nga greeting, kalinaw anaa kaninyo. Katong mga greeting mga isang communities, agi o paghatag o assurance ngadto sa iyang mga tinunan nga dili sila angay nga mahadlok. Dili sila angay nga maulaw sa ngadto kaniya bisan pa man sa ilang tibuhan. Kay ang Diyos dili yun magtanaw sa atong mga kasaypanan. Pinunuan, magtanaw siya sa atong kahuyagan nga naningkamot nga pabaro o upadayon diha sa pakigrelasyon ngadto sa Ginoo. Unsaon nga makapasayo aron mo'y magtudlo kanila, aron makaambit sila o makapaambit sila sa kaluoy na ilang nadawat gikan ni Kristo. Muna nga ito na ay mga ingana, mga lalis, away, panagbungol, kunya ang usara yun ang gusto pagpangayo pasayo, mahigpit lamang kini kung mangayo kita habang ngadto sa Ginoo. Kay human asr, malikon ko, dili yun nato kini mahigpit pagpuyo. Mga eksyon ko din ni Kristo,
mga binunanog nimo. Dawat kami, o Panginoon kamong ngadanan hikani. Kay kinimaw kari sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabukan. Ang dugo ngay una alang kanino, o alang sa tanang mga tao. Aron na mga sala mapasayo, buhat akini, aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Para couples, mamahani dari sa tubangan. Pagodinas mo, isa ka na sa pagodinas mo, kasi dati pa mo nagbuyaw mo, o kasal mo. So, wala na sa likod, ang yun ako sa pagkaro, yung i-extend yung buong kamot, sa kabilo, at siya yari sa lumawag naman po. Ganito na kamaan, ikaw ang bulan sa hugma, di mo ibuhat ang kalibutan. Ingon ba, ibuhatin mo ang tao, ang lalaki o babae, o iisa mo sila sa sakramento sa Panginoon. Usahan mong pagayuon karon ang imong panalangin. Nining mga nagtiayon na niya sa imong katubangan, na mag-uhon nila ang ilang mga panaad sa ilang kasal, aron na mas mulikon sila diha sa ilang pagsangyaw sa imong gugma ngadto sa simbahan o ngadto sa kalibutan. Ingon ang imong anak sa Jesucristo na minyo o nakilambigit ngadto sa ilang simbahan. Himuha sila nga madasingon kanunay diha sa pagpuyo o puna sila sa imong kalinaw o ang mga kinaiya sa pagkakapausanon aron sa panahon na adunay mga panaglalis ilang mahutan ang kalinaw tungod kay ilang magibuhitan ang imong pagkakapausanon na ipakita dito sa krus. Bunga sila sa imong grasya o grasya sa Espiritu Santo aron magpakuginon sila diha sa pagpuyo sa maong panaghiusa sa usag-usa imahan sa imong gugma ngayon kana. Kiningtanan naman ipangayog pasalamatan pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Kung
Congratulations! Sa responsibilidad karon nga nag-renew mo sa inyong vow or commitment sa usag-usa. Makita ninyo ang gugma ni Kristo ngadto sa inyong mga silingan. Panigurong ko. Pasalamatan nato at ang mga supplier karong umaga, mga si Father Roy Vicente Masain sa MLCC Father at ang kaayon sa kanan. Tahan, kaduha ko ng balik diha. Diya sa may kanang gigikanan sa mga rosas dito sa ubos. Ito po. Sa may San Miguel, kaduha ko ng kabalik diha. Dito sa may unahan, sa may task force, unahan. Tungkol sa task force. Dato sa rumay, ang isa ko ito. So, karon ko yun, nataangin ako ito sa inyong simbahan. Salamat ni Father Felix dahil ako iyang ilapit na makakisa din. Ako yung community ay Mary's, Mary's Little Children Community na naanang sa Barangay 19B along Makaka Road in front of FS Bison Elementary School. Kanya, kung naamoy gayon sunod sa bagong Domingo na aming healing seminar, na amoy healing session from 8 to 5. Bring your own baon lang. No registration fee. Layo lang yun kay 1 hour na pay, almost 2 hours ang biyahe ikan dito sa mahalagang misa, lalo na po ang kalinaw ng buka ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. May ganahan pa. Okay.